Isang single mom si Terry at may 3 siyang anak. Maliliit pa lamang ang mga ito nang iwanan siya ng kanyang mister. Kaya simula noon at hanggang ngayon ay ang pagiging negosyante na ang bumuhay at sumusuporta sa kanila. Talagang patuloy ang paglago ng negosyo niyang beauty clinic. Mga anak, tara na kumain at nakakaskas ang araw na to. Maraming trabaho sa clinic at maraming customers. Ma, busog pa po ako. Sagot ni Ian. Ma, tara, sasabay na akong kumain. Kanina pa po ako nagugutom. Sagot ni Troy. Habang ang panganay naman niyang anak ni si Francis ay nag-aayos ng gamit dahil paalis ito. O ikaw, Francis, ba't saan bang punta mo? Bis na bis ka. At nagbaon ka pa ba ng mga damit? Tanong ni Terry. Ma, may gig kami. Alis na po muna ako. Ano? Ano bang napapala mo dyan sa kakagig mo? Di mo tularan yung 2 mong kapatid. Nag-aaral. Sigaw nito kay Francis. Ma, stop comparing sa kanila. Magkakaiba kami ng gusto. Kasi ako sa pagigig ko. Ani Francis. Masaya ka nga. Ang tanong, mapapakain ka ba niyan? Isa bagay, ano bang aasahan ko? Dati naman nag-aaral ka pa. Laman ka ng guidance dahil sa pagsuntukan mo. Ani Terry. Ayun ka na naman ba? Pag-aawain pa ba natin yan hanggang ngayon? Alis na po ako. Paalam ni Francis. Hay, talaga yung kuya nyo. Napakapasaway. Hindi na marunong makinig. Saad niya, pagkaalis ng kanyang anak. Hayaan niyo na po siya. Tara na po mga kumain na. Sagot naman ni Troy. Sa 3 magkakapatid, sina Troy at Ian lamang nag-aaral. Parehong nasa kolehiyo na ang mga ito. Ang panganay naman niya ang tumigil sa second year college dahil sa maraming gulong kinasangkutan nito. O pagkatapos natin kumain, ligpitan na, ani Terry. Alam mami, ayoko. Ikaw na lang po. May mga assignment pa po kasi akong tatapusin. Ani Troy. Ha? Ganun ba? O sige, ako na muna. Tapusin mo na lang lahat ng mga gawain mo sa school. Ang hindi niya alam, tinatamad lamang ito, kaya't nagdahilan na may gawain. Kinabukasan niya, ay sabay-sabay na silang aalis ng bahay dahil siya ay papasok sa kanyang beauty clinic at ang dalawa naman ay papasok na sa eskwelahan. O galingan nyo etong baon nyo. Tag-500 piso kayo. Sabay abot niya sa 2. Salamat ma. Sagot nila. Habang papaalis na sila, ay siya namang papauwi ni Francis. Aba, inumaga ka na Francis. Ano, kumusta ka? Tanong ni Terry. Okay lang ma. Nagkainuman na din kasi pagkatapos ng gig. Kaya inumaga na ako. Sagot nito. Ay, ewan ko na talaga kung paano aayos yung buhay mo. O sige, aalis na kami, tanghali na. Paalam ni Terry kay Francis. Nag-drive na papunta sa school si Terry upang ibaba muna ang 2 niyang anak. Bye boys, paalam niya. Bye mami. Agad siyang pumunta na rin sa kanyang beauty clinic dahil sabi niyang kanyang staff ay marami na agad ang nagdating niyang customers. Good morning! Pati niya sa kanyang staff. Good morning ma'am, andyan na po pala kayo. Marami na po tayong customers at may isang VIP hinahanap ka ma'am. Ah, sige. Ako nang bahala doon. Pupuntahan ko na, magbibihis lang ako. Sagot niya. Good morning po ma'am. Bati niya sa kliyente. Good morning din, Miss Terry. Ikaw talagang hinahanap ko para ayusin yung kilay ko. Masyadong hindi halata na may kilay Saad nito. Okay ma'am, no problem. Mag-start na po tayo ha. Higa na po muna kayo at manatiling nakapikit. Paliwanag naman ni Terry. Kaagad naman niyang ginawa ang ipinag-uutos nito. At mabilis lang talaga. Okay ma'am, imulat niyo na po yung mga mata niyo. Ito po ang salamin para makita niyo. Wow! Ang galing! Ang ganda ng pagkakagawa mo, Miss Terry.
Hindi talaga ako nagkamali. Thank you talaga ha. Don't worry. Highly recommended ko talaga yung shop mo. At magtitip ako. Masayang sabi ng VIP customer. Naku, salamat naman ma'am at na-appreciate yung ginawa ko. Sagot naman niya habang nakangiti. Matapos nga ang kanyang ginagawa para sa mga VIP, ay biglang nag-ring ang cellphone niya. Hello? Sino to? Tanong niya. Andito po ang anak niyo si Francis sa presinto. Dahil nirereklamo siya nung nakasuntukan niya. Pumunta na lamang po kayo dito, ma'am. Sagot ng nasa kabilang linya. Ho? Sige ho, papunta na. Sagot naman niya. Kayo na munang bahala dito sa klinika. May pupuntahan lang ako. Pili niya sa kanyang mga staff. Yes, ma'am. Sabayang saad ng mga ito. Pagdating niya sa presinto, agad niyang nakita ang anak niya na nakaposas. Anak, ano na naman? Bakit nakaposas ka? Ano bang nangyari, mamang pulis? Inireklamo ho siya dito nung binubog niya. Dahil muntik na po niya itong mapatay. Ano ho? Francis, ano na naman to? Ha? Ma, hindi totoo yan. Self-defense ang ginawa ko. Dahil 3 silang bubugbugin ako. Nakapiglas lang ako agad. Paliwanag ni Francis. May testigo ka ba, iho? Tanong ng pulis. Walang maisagot si Francis, ngunit may dumating na nakakita sa nangyari. Mag-asawa na nakatira malapit sa pinangyarihan. Magandang araw ho. Nakita ho namin mag-asawa yung nangyari. Wala ho siyang kasalanan. Dahil 3 ang talagang bumugbog sa kanya. Nagkataon lang na nakapigla siya at malakas na hinarap ang 3. Paliwanag ng mag-asawa. Maraming salamat ho. Chief, hindi talaga ako yung dapat na nandito. Sila ho. Ani Francis. Ayun naman pala. Mabuti at meron kang testigo. Sige, kalaga na siya at hanapin ng 3 nagrereklamo para sila naman ang ipalit dito. Ma'am, okay na ho. Clear na ho ang anak nyo. Ani mamang pulis. Salamat po, Chief. Sagot naman ni Terry. Marami pong salamat sa inyong mag-asawa. Kung hindi dahil sa inyo, baka nakaposas pa rin po ako hanggang ngayon. Wala pong anuman yon. Sinabi lang po namin ng aming nakita. Mauna na po kami. Paalam ng mga ito. Salamat po ulit. Anak naman, bakit naman bubugbugin ka ng 3? Ano na naman bang ginawa mo? Tanong nito sa anak habang pasakay sila sa kotse. Ma, nayabangan sila sa gig namin kagabi. Malay ko ba naaabangan nila ako? Wala talagang magandang dulot sa yung mga gig mo na yan, anak. Ang sakit ng ulo ko sa'yo. Lagi na lang sa'yo. Ikaw pa naman ang panganay. Tingnan mo mga kapatid mo. Malapit nang magtapos ng kolehiyo. Ma, ayokong pinagkukumpara niyo ako sa kanila. Pinili nilang mag-aral. At ako naman, pinili ko to kasi masaya ako dito. Bakit hindi niyo po ba maintindihan? Paulit-ulit na lang po tayo. Sa susunod, para hindi na sumakit yung ulo mo, huwag niyo na lang po akong puntahan. Hayaan niyo na lang po akong gumawa ng paraan para solusyonan yung problema ko. Paliwanag ni Francis. Ewan ko ba kasi sa'yo, wala nang halaga sa lahat ng pangaral ko. Kung nag-aaral ka lang, sana baka mas maayos ang buhay mo. Nang makauwi sa bahay, nadatnan naman nila ang 2 pang anak na sina Ian at Troy. Mami, next month na pala yung graduation namin ni Troy. Wala ba kaming gift man lang dyan? Pananood yun ito. Oo nga, Mami. Ako kahit motor lang. Ako, Mami, kotse. Sige, magkano bang kailangan nyo? At i-check ko na lang. Ani Terry. Mami, 100K sa akin. Sa akin, Mami, 250K. Second hand na lang na kotse. Marami naman akong kaibigan na marunong mag-ayos ng mga sasakyan. Gagawin ko na lang na bago. O sige, eto o. Kaya pagka-graduate, maghanap ka agad kayo ng trabaho Naku, matanda na din ako. Pinapaalalahanan ko lang kayo. Ani Terry.
Yes, Mommy. Sagot ng dalawa. Narinig ni Francis na nagbigay ng pera ang mami niya sa dalawa. Ngunit wala lamang yun sa kanya dahil deserve nila yun dahil nag-aral silang mabuti kumpara sa kanya. Lumipas pa ang isang buwan, nakagraduate ng magkapatid kaya't kaagad na naghanap ng trabaho ang mga ito na naging madali naman sa kanila. Mami, natanggap na po ako sa isang insurance company. Mami, ako sa mall naman, supervisor agad dahil graduate ako ng business administration. Sabat naman yan. Aba, magandang balita yan. Mabuti naman at lahat kayo magtatrabaho na. Ang kuya niyo naman, kahit pagiging gig lang, hindi na yun humihingi ng pera sa akin. Matagal na. Mami, kami, need pa rin namin ng pangbaon kasi wala pa naman kaming sahod. Sabi nila Troy at Ian. O sige, walang problema. Sagot naman ni Terry. Lumipas pa ang ilang buwan at nakasahod na halos sa kanilang trabaho ang mga ito. Ngunit wala sa kanila ang nakaalala man lamang na ilibre o bahagian ng kanilang mami sa kanilang sahod. Yun bang paglalambing sa magulang? Kaya isang araw, nagpanggap na lamang si Mami Terry na nalugi ang kanyang business. Umuwi siya ng gabi na halos kung kaya't naroon ang lahat ng anak niya. Oh, mabuti at kumpleto kayo. May sasabihin sana akong importante. Habang malungkot ang kanyang mukha. Ano ba yun, Ma? Tanong agad ni Francis dahil nagtataka siya sa mukha nito. Kasi nalugi na yung beauty clinic na negosyo natin. Nascam pala ako. Akala ko lalago yung pera ko. Nag-invest ako ng malaking halaga. Kwento niya habang naiiyak. Ano ba naman yan, Ma? Ba't nagpa-scam ka ng ganong kalaking halaga? Ba't di ka muna nagtanong sa amin? Pati negosyo tuloy nalugi. Galit na sabi ni Troy. Naku, Ma, wala na tayong magagawa kundi tanggapin. Sa susunod ho kasi, magtatanong muna kayo sa amin. Saad ni Ian. Okay lang yan, Ma. Tao ka lang naman. Nagkakamali. Kaya, dapat, Ma, sa susunod magtanong ka muna. Ani Francis. Matutulog na kami, Ma. Maaga pa trabaho bukas. Paalam nila Troy at Ian. Kumain ka na ba, Ma? Tanong naman ni Francis. Hindi pa nga, anak eh. Teka, ipagpiprito kita ng pork chop. Meron pa naman tayo sa ref. Matapos na magprito, ay gumawa pa ito ng sausawan. O Mami, halika na. Sabayin na kitang kumain. Huwag niyo na masyadong abalahin yung nangyari. Wala na po tayong magagawa. Sige anak, kumain na tayo. Ewan ko anak. Pinagpaguran ko siya ang lahat ng hining. Ang dami kong ininvest sa beauty clinic. Naku Ma, kumain na muna tayo. Pagkatapos nga nilang kumain, ay nagpahinga na rin sila. Kinabukasan, ay maaga silang nagising lahat. Morning Ma, bati ni Troy. Morning din anak, ani Terry. Ingat kayo sa trabaho ah. Mami, baka mamaya hindi ako umuwi. May party-party kami ng tropa. Ani Troy. Ako din pala Ma, may farewell party sa trabaho. Ani Ian. Hala, sinong kasama ko mamaya? Pero sige, ingat kayo. Malungkot na sabi ni Terry. Umalis na rin ang dalawa na maraming dalang damit. Ma, nandito naman ako. Ganito na lang. Mamaya, sumama ka sa gig ko. Para naman mapanood mo ko. Sure ako mag-e-enjoy ka doon. O sige anak, walang problema. Sumama nga sa gig ang mami niya at pagdating doon, talagang mapapaindayog ka sa tugtog at nagsimula na nga kumanta ang anak niyang si Francis. Ngayon lang niya nakitang kumanta ito at magaling pala ang anak niya sa pagkanta at marami ang tagahanga nito. Anak, ang galing mo pala talagang kumanta. Masaya nga dito. Oh, sabi ko sa'yo mami eh. Maganda yan. Para di nyo naiisip yung mga nangyari sa negosyo. Pati na rin yung perang nawala. Salamat anak ha. Simula noon,
Napagtanto niya na ang anak niyang si Francis ang may totoong malasakit sa kanya. Kaya agad din niyang pinaayag sa abogado ang last will at testament niya kahit di pa siya nagkakasakit ng malubha. Attorney, 50% ang sa panganay kong si Francis at tig 25% naman ang dalawa kong anak na sina Troy at Ian. Okay ma'am, copy po, saad ng abogado. Matapos niyang makausap ang abogado, ay nagluto rin siya ng pagkain nilang mag-ina. Francis, halika na. Nagluto ako ng manok, ang paborito mo. Wow! Ngayon ko lang ulit na matitikman, mami ah. Ang tagal na nung huling pinagluto mo ako. Ani Francis. Paano kasi anak? Madalas tayong magtalo noon. Pero ngayon, na nakakasama na kita at sa mga gig mo, nalaman kong may dahilan ka naman pala talaga. At ako mismo, nasiyahan ako sa gig. Nakakawala ng problema. At nakaka-relax talaga. Kaya mamaya isama mo ulit ako ha. Naku mami, pasensya ka na kung pakiramdam mo noon, puro problema yung dala ko. Walang problema, kahit araw-araw kang sumama mami. Para naman ganadong-ganado ako. Ayoko kasing mapahiya ko kayo. Natatawang sagot nito.